Nakatakdang ilabas ng Sandigan Bayan 3rd Division ang desisyon sa petisyon ni former Senator Bong Revilla na makapagpiyansa. Para sa update, magbabalita live mula sa Sandigan Bayan si Mobile Journal, Arles de los Santos. Sa Arles. Cheryl, hanggang sa ngayon nga ay hinihintay natin anumang oras kung maglalabas na nga ba ng resolusyon ang Sandigan Bayan 3rd Division kung mananatili nga ba sa kulungan o makalalaya si dating Senador Bong Revilla. Hinihintay pa rin ni Attorney Rody Anthony Balisi, Legal Counsel ni dating Senador Bong Revilla Jr. ang resolusyon ng 3rd Division ng Sandigan Bayan para sa petition for bail nito sa kasong malversation of public funds through falsification of public documents. Kaugnay yan ang umano'y Ghost Flood Control Project sa Pandy, Bulacan na nagkakahalaga ng 92.8 million pesos. Matatandaan na ininspeksyon mismo ng mga husgado ang lokasyon ng proyekto pero walang natagpo ang anumang istruktura kahit sinasabing 95.17% na ang completion rate nito sa loob lamang ng 21 araw. Kung sakaling pagbigyan Cheryl ang petisyon ni Revilla, itatakda ng 3rd Division ng Anti-Graft Court kung magkano ang piyansa ng dating senador para sa pansamantalang paglaya nito. At kung ibasura naman ang petition for bail, mananatili si Revilla sa New Quezon City Jail sa Payatas. Matatandaan din na sa pagdinig, ipresenta ng prosekusyon ang 20 mga testigo kasama ang mga state witness na sina Sally Santos at Gerard Opulencia. Matatandaan din na humarap dito si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na nagsabing 3 beses umano siyang nag-deliver ng pera kay Revilla kasama ang pondo para sa subject project ng malversation case. Sa kabila niya, nakaantabay, naghihintay at nananalangin ang kampo ni Revilla para sa resulta nito. Makailang ulit na rin, itinanggi ng dating senador ang mga akusasyon laban sa kanya. Cheryl, sa usapin pa rin ng flood control ay inaasahan natin kung magbibigay nga ba ng tugon ang Office of the Ombudsman kung sakali na ipasa o ibigay na sa kanila ng Senado ang resulta or initial findings ng investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee hearing. Yan muna ang latest mula rito. Balik sa iyo, Cheryl. Maraming salamat, Mobile Journal, Arles de los Santos.